Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Sa unang eksena, inakita ang isang lalaki na may pamalang tesi, makakalabas lang sa bilangguan, matapos makulong ito ng 10 taon. Apunta siya sa kanyang bayan kung saan inilista niya sa isang notebook ang mga bagay na kanyang gagawin ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Pumunta siya sa isang kainan na kinatawag na Sunflower at balak makipagkita sa may-ari na walang iba kundi ang babaeng umampun sa kanya. Subalit wala doon ang babae, kaya ang anak na babae nito ay pinayuhan siyang pumunta muna sa public bath at bumalik na lang mamaya. Pumunta si Taysik sa public bathhouse at tinikesan sa notebook ang aktibidad na kanyang gagawin. Nahirapan siyang buksan ang locker ng kanyang gamit kaya nainis sa kanya ang gwardya dahil inakala nito na sinasadyang paglaro at Taysik ang susi ng locker. Dahil sa kanyang kakaiba at lampang itsura, binuli siya ng gwardya. Subalit ang tinanggal ni Taysik ang kanyang damit. Nakita ng lalaki ang tattoo sa buong katawan niya at biglang umurong ang kanyang itlog dahil kanyang naisip na isang gangster si Taysik. Samantala, makikita ang ilang gangster na binubuli ang isang babae sa gilid ng kalsada. Ang mga gangster ay tauhan ni Chambu at Yankee, ang dalawang gangster na namumuno sa lungsod. Dalawang pulis ang makikita nagpapatrol sa di kalayuan, ngunit hindi nila pinansin ang kaguluhan at nanatili lang sa kanilang sasakyan. Si Chambu na nasa isang nightclub ay nilapitan ni Taysik para batiin ang dating kaibigan. Sobrang nire-respeto niya si Taysik at nabunyag na siya ay hindi isang pipitsugong lalaki. Yun pala, si Taysik ay dating gangster na kinakatakutan sa lungsod. Si Chambu at pati na si Yankee ay kinakabahan nung binisita sila ni Taysik. Pagkatapos na bisitahin ang kanyang mga kaibigan, bumalik na si Taysik sa Sunflower Restaurant at nakita ang babae na may-ari na malugod siyang tinanggap. Masaya ang kanyang ina na makita siya muli matapos makulong si Taysik ng napakatagan. Kahit na siya'y ampun lang, sobrang mahal siya ng kanyang ina at trinato na parang tunay na anak. Humingi siya ng tawad sa nagawa ng kasalanan noon at sumagot ang kanyang ina na matagal na siyang napatawad nito. Kahit tanggap na ng kanyang ina na manirahan siya sa bahay, ayaw naman sa kanya ni Hiju. Ipinahayag niya ang pagkamuwi kay Taysik at naisip na siya'y mahina dahil sa kanyang lalampalampang itsura. Bago matulog, determinado siyang hindi na muli iiyak, hindi na iinom ng alak at hindi na makikipag-away para maging isang mabuting tao at tutuparin ang pangako sa kanyang ina. Si Joe Pansu na tatakbo sa susunod na eleksyon ay makikita ang nananampan niya sa palengke at nanako sa mga vendor upang iboto siya sa darating na eleksyon. Ang totoo, si Joe Pansu ay isang mafia na may layuning sakupin ang buong lungsod. Makikita si Taysik na nasa estasyon ng pulis at pumirma sa isang parole report na nagsasaad na muli siyang ibabalik sa kulungan kung gagawa siya ng krimen. Lumapit sa kanya ang pulis na si Minsu at nagpayo na umalis na siya sa lungsod dahil ayaw sa kanya na mga residente dahil sa ginawa niyang gulo ilang taon na nakanilipas. Subalit kinumbinsi niya si Minsu na nagbago na siya at magiging ang isang mabuting tao. Plano din ni Taysik na ipatanggal ang lahat na tattoo sa kanyang patawan upang bigyan ng diin ang determinasyon niyang magbago. Subalit naudlot ang kanyang intensyon dahil kailangan niyang gumastos ng malaking pera upang matanggal ang lahat na tattoo sa kanyang katawan. Pagkatapos ito, nagpakita ang kanyang ina kay Pansu at pinahayag na hindi niya pinagbibili ang lupa ng kanyang restaurant para sa ipapatayo niyang mall. Nagbanta din siya kay Pansu na ilanantad niya ang kanyang baho kung patuloy na manggugulo ang kanyang mga tauhan sa Sunflower Restaurant. Sa sumunod na araw, nakahanap si Taysik ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop. Si Minsuk at kanyang partner ay nagpapatrol nang makita si Taysik na masigasig na ginagawa ang kanyang trabaho. Sinabi ni Minsuk ang tungkol sa nakaraan ni Taysik na isang delinquente. Isa din siya sa mga naging biktima ng pambuburi ni Taysik nang siya'y nag-aaral pa. Si Chambu at Yankee ay walang palaban-laban noon kumpara kay Taysik. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga gangster sa lungsod ay pinatamunahan ni Choi Do-pil ay tauhan sina Chambu at Yankee. Dahil laging nagkahasik ng gulo si Taysik, nakialam si Choi Do-pil at inutusan ang kanyang mga tauhan para patayin si Taysik. Subalit hindi inaasahang sobrang galing lumaban ni Taysik at madaling natalo ang mga tauhan ni Choi Do-pil. Inatay niya din si Choi Do-pil sa huli kaya siya inahulam dahil sa kasong murder. Pagkatapos ng insidente, umarit sa pamumuno sina Chambu at Yankee na nakipag-alyansa kay Joe Pansu. Bumisita si Minsuk sa pinagtatrabahuhan ni Taysik at makilala ang kanyang employer. Binuniyak ni Minsuk ang pinag-aakilanlan ni Taysik, ngunit walang pakialam ang employer tungkol sa kanyang nakaraan dahil masipag siya magtrabaho. Sa sumunod na araw,
Bumisita si Taesik sa eskwelahan ni Hiju at nagbabalak na kumuha ng kurso Ingles. Nang siya'y pauwi na, inatake siya ng isang lalaki na may pamalam Sungjin na meron palang gusto kay Hiju at nagselos dahil sa pagiging malapit niya sa babaeng kanyang gusto. Dinala si Taesik sa isang bakanting warehouse at doon pinagbubugbog. Dahil determinado si Taesik na hindi na muling makikipag-away, pinagpuluman siya ng mga tauhan ni Sungjin. Subalit na sorpresa sila nang makita ang tato ni Taesik nang aksidente dala mapunit ang kanyang damit. Pagkatapos ng insidente, lumambot ang kilos ni Hiju at ginamot ang sugat ni Taesik. Sa habilang dahon, nagdiriwang si Pansu sa kanyang pagkapanalo sa general election. Ngayong isa na siyang government official, balak niyang ibigay ang liderato sa pagpapatakbo ng pinakamalaking nightclub sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alipores. Ngunit bago ang lahat, gumawa si Pansu ng isang kondisyon na kung sino man ang makapagpapali sa Sunflower Restaurant ay siyang mamamahala ng pinakamalaking nightclub. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Changmu ang kanyang mga tauhan na sirain ang Sunflower Restaurant. Subalit naabutan ni Changmu si Taesik sa lugar ay agad niyang inutusang umalis ang kanyang mga tauhan. Humingi ng tawad si Changmu kay Taesik dahil hindi niya alam na dun siya nakatira. Pagkatapos nito, lumapit si Changmu kay Yang He at nakapagtalo dahil hindi niya pinaalam na si Taesik na yon ay nakatira na sa Sunflower Restaurant. Samantala, nakuha na ni Taesik ang kanyang unang sahod at nagregalo ng pares ng sapatos sa kanyang ina at kamera naman para kay Hiju. Nabunyag na ang notebook na dala-dala ni Taesik ay regalo ng inang humampun sa kanya nang binisita siya nito sa kulungan. Mula noon, lagi niya nang isinusulat ang mga bagay na ginagawa niya sa loob at mga aktibidad na kanyang gagawin kapag nakalabas na siya ng kulungan. Aksidenteng nahanap ni Hiju ang notebook at binasa ito. Anyang binura sa listahan ang pangarap na makapampiknik ni Taesik bilang isang regalo. Sina Taesik, Hiju at kanyang ina ay nagpiknik sa isang parke at kumuha ng litrato gaya ng isang maliit na pamilya. Sa araw, nakita ni Taesik ang kanyang dating kaibigan si Byung-jin na nagtatrabaho bilang driver ni Pansu. Sinabi ni Byung-jin na planong magpatayo ni Pansu ng malaking mall sa lugar. Ngunit ang kanyang plano ay nahahadlaman dahil sa Sunflower Restaurant na tumangging ibenta kay Pansu ang lupa. Inahayag ni Byung-jin na maging alis po siya dahil mapamarid na tao si Pansu. Bingid sa halaman ng dalawa, minamatyagan pala sila ng mga tauhan ni Changmu at may report ito sa nilang amo. Inisip ni Changmu at Yang He na sinusubuhang i-recruit ni Byung-jin si Taesik sa utos ni Pansu. Dahil dito, gumawa sila ng plano para sirain ang Sunflower Restaurant at pati na si Taesik. Inalughog ng mga tauhan ni Changmu ang restaurant at pinagbantaan ng ina ni Taesik na ibenta ang kanyang restaurant kay Pansu. Nakita ni Hiju ang panggugulo at biglang pinalo si Changmu ng kamera sa ulo at dali-daling pumunta kay Taesik para magsumbong. Bago pa makarating si Taesik sa restaurant, nakaalis na si Changmu at mga tauhan nito at iniwang sira-sira ang lugar. Pagkatapos natulungan ng ina sa paglilinis, pumunta si Taesik kay Changmu at hiniling na dalhin siya kay Pansu. Nagmakaawa si Taesik kay Pansu na wag nang guluhin ang restaurant na kanyang ina. Dahil alam niyang dating gangster si Taesik, inalok niya ito ng trabaho. Ngunit tinanggihan ni Taesik ang alok ni Pansu at sinabi na masaya na siya sa kasalukuyang trabaho. Nanliit si Pansu dahil wala pang namamahas na tumanggi sa kanya. Gumawa si Pansu ng planong i-frame si Taesik upang ibalik siya sa kulungan. Inutusan niya ang mga tauhan na atakihin ang auto repair shop kung saan nagtatrabaho si Taesik upang basangkot siya sa gulo at i-report ito sa mga pulis. Sa sumunod na araw, sinugod na mga gangster ang auto repair shop at binugbog si Taesik. Hindi rin sila nagkalindaman na saktan ng amo ni Taesik. Sa kabilang banda, nireport ni Pansu sa mga pulis ang tungkol sa pagkakasangkot ni Taesik sa isang away. Subalit napigilan ni Taesik ang kanyang sarili at hindi bumawi ng pag-atake kaya hindi siya inaresto ng mga pulis. Sang gabi, binisita ni Sungjin ang Sunflower Restaurant at sinabi kay Hiju na si Taesik ang pumatay sa kanyang kapatid na si Choi Do-pil ilang taon na nakanilipas. Nagalit si Hiju kay Taesik at tumingi ng paliwanag sa kanyang ina kung bakit niya inampun ang taong pumatay sa kanyang tunay na anak. Sinabi niya na humingi ng tawad si Taesik habang nakaluhot at umiiyak patapos patayin si Choi Do-pil. Dahil dito, inisip niya na hindi masama si Taesik at nagpa siyang ampunin ito bilang kanyang anak. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, sa wakas inaintindihan ni Hiju kung bakit niya ito ginawa. Humingi ng tawad si Taesik kay Hiju at sinabing aalis na siya sa kanilang bahay, ngunit hiniling ni Hiju na manatili siya sa kanila. Sinabi niya kay Taesik na siya lang ang nagpapasaya sa kanyang ina at pinasalamatan pa siya sa pagpatay ng kanyang kapatid na laging basto sa kanyang ina.
Sa sumunod na araw, pumunta ang ina ni Tacy kay Pansu at nagbanta na isisiwalat ang kanyang krimen sa pagbutos kay Choi Do-pil para patayin si Tacy noon, kung saan meron siyang matibay na ebidensya na maaari makatid sa kanya sa kulungan. Narinig ni Byung-jin ang kanilang usapan at sinabi kay Tacy na maging alerto siya dahil gagawin ni Pansu ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Umaksyon na si Pansu at inutusan ang mga tauhan na atakihin si Hee-ju na tumatawid sa kalsada. Inukpok siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo, kaya kailangan nang dalhin sa ospital para sa pasinsin ng panggagamot. Dahil nadamay na ang kanyang anak, nagpasya na ang ina ni Tacy na ibenta na ang Sunflower Restaurant para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pagkatapos nito, pumunta si Tacy kay Pansu at sinabi na pumayag na ang kanyang ina na ibenta ang restaurant at aalis na sila sa bayan. Hindi inaasahang humiling si Pansu na gawin paralisado ang kanyang kainang pamay upang hindi na siya muling makapanggulo. Si Byung-jin ang siyang gagawa sa pagputol ng ugat ni Tacy, ngunit sinugatan niya lang ang kamay ni Tacy na hindi biligrosong hiwa. Pagkatapos nito, pumunta si Tacy kay Hee-ju at sinabi na lagi siyang poprotektahan. Kahit sa kanya na ang Sunflower Restaurant, hindi pa din nakontento si Pansu at inutusan siyang na patayin ang ina ni Tacy at kunin ang ebidensyang magsasangkot sa kanya nang tangkain niyang patayin si Tacy ilang taon na ang nakanilipas. Ginawa niyang ang kutos sa pagpatay ng babae at kinubli ang pagkamatay bilang suicide. Nawasak ang puso ni Tacy nang malamang patay na ang kanyang minamahal na ina. Sa simula, inisip naman at pakamatay ang kanyang ina, ngunit tila nakahanap siya ng clue nang makita ang hikaw ni Yankee sa lugar ng krimen, kaya kanyang na-realize na pinatay ni Yankee ang ina sa utos ni Pansu. Nang malaman ang totoo, hindi niya na kayang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Umiyak siya habang umiinom ng alak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Pansu at ang iba pa niyang mga tauhan ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa pagkakakuha ng Sunflower Restaurant. Ngunit bigla silang nagulat sa tunog ng pag-iyak ng isang lalaki na walang iba kundi si Tacy. Sinabi ni Tacy na sinira niya na ang kanyang pangako sa ina at papatayin niya ang lahat na nandun sa lugar. Inutusan niyang umalis si Byung-jin maliban lang kung gusto niya mamatay sa kanyang mga kamay. Kahit na siya'y mag-isa lang, nagawa niyang patayin ang lahat na tauhan ni Pansu, kabilang si Seung-jin, Jammu at Yankee. Nagawa niya ding patayin si Pansu at sinunog ang kanyang nightclub. Habang siya'y sugatan at napapalibutan ng apoy, natandaan ni Tacy ang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ina at si Hee-ju. Sa huli, inayaan niya ding mamatay ang sarili sa nagalagablab na apoy. Sa huling eksena, pinakitang magaling na si Hee-ju at siya ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa mathematics department gaya na kanyang pinapamarap. Makikita si Hee-ju na ginugunita ang mga magagandang chorus na kasama si Tacy at kanyang ina.